Wala namang nagulo sa mga gamit namin dito sa loob ng bus, kaya nakahinga ako ng maluwag. Ibinaba ko na si Crystal at tinungo ang kinalalagyan ng aming lutuan at mga kaserola. Saan ka natulog, anak? Paggising mo kanina, nasaang silid ka? Nasa malaking kwarto po. Saang kwarto? Wala ba ako sa tabi mo paggising mo? Tabi ko si Daddy sa kama. Napalingon akong bigla sa kanya sa sinabi niyang iyon. Magkatabi kayo sa kama? Magkasama kayong natulog? Anong hitsura ng kwarto? Malaki po. Maganda. Makailang ulit akong napakurap habang nakatitig sa kanya. Ibinuka pa niya ang mga braso niya at ni-demonstrate sa akin kung gaano kalaki ang kwartong sinasabi niya. May mga gamit ba ng panlalaki kang nakita sa loob? Mga damit niya or mga picture niya? Meron po saka may rarawan siya ng babae na kasama. Nanay, bakit hindi ikaw yung nandoon sa rarawan? Napabuntong hininga ako ng malalim sa tanong niyang iyon. Ibig lang sabihin ay doon siya natulog sa kwarto ng si Raulong de la Vega na yon. Leon, yung babaeng dapat ay pakakasalan niya, sagot ko naman kay Crystal bago ako nagpatuloy sa ginagawa ko. Wala na akong nakitang kanin sa kaldero, kaya nagtingin naman ako sa bigasan namin. Ngunit gano'n na lamang ang panghihina ko nang makita kong side na rin pala ang bigas namin. Paano kami nito kakain ngayon? Di po ba niya tayo love, nanay? Bakit wala tayo sa rarawan niya? Muli akong napalingon kay Crystal. Paano ko ba ipapaliwanag sa kanya yon? Hindi niya pa naman yon maiintindihan. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Hindi siya ang tatay mo. Kamukha niya po si daddy ko. Muli na naman siyang sumimangot. Napakakulit talaga niya. Hindi na nga niya talaga siguro malilimutan pa ang mukha ng lalaking yon sa picture. Miss Robel. Napalingon akong bigla sa pinto at nabungaran ko doon ang dalawang kasambahay na may bitbit na tray na naglalaman ng mga pagkain. Ang isa naman ay may dalang-dalawang pitchel na naglalaman ng orange juice at tubig naman ang sa isa. Heto daw po ang pagkain nyo. Ipinapadala po ni Sir Cloud. Wala po bang lason yan? Malakas na tanong naman sa kanila ni Crystal na siyang ikinangangako. Baby, wala naman itong lason. Kami ang nagluto nito. Kumain din kami nito kanina, nakangiti namang sagot sa kanya ng kasambahay. Lumingon sa akin si Crystal habang nakatingala. Mukhang naghihintay siya ng desisyon ko. Wala naman akong iba pang pagpipilian dahil wala na kaming bigas. Lang piraso ng noodles at dilata na lamang ang mayroon kami dito ngayon. Magugutom kami kung magmamatigas ako. Hindi ko rin alam kung kailan ako hahayaang makalabas ni Cloud upang hanapin ang nobya niya. Okay lang sana kung ako lang ang magugutom pero hindi ang anak ko. Salamat! Kaagad ko na ring tinanggap ang tray at inilapag sa mesa. Ganon din ang mga pitchel. Huwag po kayong mag-alala, Miss Robel. Malinis po ang pagkain. Anong pangalan nyo? Tanong ko sa kanila. Ako po si Beth, sagot ng babaeng maihawak kanina ng tray. Ako naman po si Olga, sagot naman ng kasama niya. Tawagin niyo na lang akong Ate Roxane. Salamat sa inyo. Wala pong anuman. Pero baka po pagbawalan kami ni Sir Cloud kung tatawagin namin kayong ate. Kapag wala na lang siya sa paligid natin, nakangiti ko namang sagot sa kanila. Sige po, At Roxanne. Kung kailangan niyo nga po pala ng banyo, magtungo lang po kayo sa likod bahay. May laundry room po doon at may banyo. Salamat ulit. At kung nagugutom naman po kay Zero, sabihan niyo lang po kami kaagad. Sige, napangiti na lamang ako sa kabaitan nila. Paano kaya sila naging katulong ng demonyo nilang amo? Mabuti na lang at hindi sila nahawa. Naisip ko lang din na kahit papaano ay may titingin sa anak ko, kapag nakalabas na ako ng lugar na ito lumabas na sila ng bus namin. Hinarap ko na ang mga pagkain sa mesa. May sinangag na kanin, fried chicken, at pritong itlog. Mayroon ding dalawang magkapatong na tinapay na may palaman. Nanay, paano kung may lason mga yan? Wala naman siguro, anak. Narinig mo ba yung sinabi nila? Sabi mo sa akin, huwag maniniwala sa mga stranger. Natawa naman ako sa sinabi niya. Nga pero. Sige ganito na lang, si nanay na muna ang titikim bago ikaw. Paano kung ikaw naman ang malason? Hindi malalason si nanay. Matibay ang sikmura ko. Halika, maupo ka na.
Hinila ko ang isang silya mula sa ilalim ng mesa. Binuhat ko siya at iniupo doon. Si nanay na muna, ha? Di ba, gusto mo itong chicken? Opo. Baka may lason, eh. Titikman ko muna. Kumurit ako ng kapiraso mula sa isang legs ng chicken. Inamoy ko muna ito at napakabango naman niya. Kaagad ko na rin itong isinubo at ninuya. Masarap. Juicy, ani ko kay Crystal habang ninunguya ito. Sarap, nanay. Nakatitig naman siya sa akin habang lumulunok-lunok. Opo. Masarap, anak. Kumain ka na. Magtatanghali na. Mabilis na rin siyang dumampot ng isang legs ng chicken at kaagad itong kinagatan. San? Sarap, bulalas naman niya habang umunguya na rin siya. Si nanay at tatay kasi ang nagturo sa kanya noon na huwag tatanggap ng anumang pagkain mula sa ibang tao, lalo na kung hindi kilala. Maaari daw may lason ang pagkain kaya naman natatak na yon sa isip niya. Okay naman sa akin yon kaysa mapahamak ang anak ko. Nagpatuloy kami sa magana naming pagkain. Ngayon lang ulit kasi kami nakatikim ng maayos na pagkain simula noong nabubuhay pa ang mga magulang ko. Kung bibili man ako ng masarap-sarap ay para na lamang sa anak ko dahil sa kakapusan namin sa pera. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang bigla na lamang pumasok sa pinto ng bus namin si Cloud. Napahinto ako kasabay ng pagkalabog ng puso ko. Nanay! Kaagad na lumipat sa kandungan ko si Crystal na para bang natakot sa pagdating niya. Tisak, Kalile. Afraid of me. Sa akin naman galing yang mga pagkaing yan, kaagad na singhan ni Cloud sa anak ko. Niyakap ko naman ng mahigpit ang anak ko at sinamaan siya ng tingin. Anong nigagawa mo dito sa bahay namin? Tanong ni Crystal sa kanya. The house you're talking about is in the yard. Besides, it's not the house. Paano naging bahay itong boss? Bahay namin to. Dinala mo dito. Lihim akong napangiti sa sinabing yon ng anak ko, napakatalino niya para maisip niya yon. Napakatabil din naman talaga ng dila ng batang to, alam mong may kasalanan kayo sa akin, kaya kayo naririto sa lugar ko. Di na nga ikaw ang daddy ko, eh. Maghahanap na lang ako ng ibang daddy. Bad ka. Tama na, anak. Kakain ka pa ba? Mahinang saway ko na sa kanya habang yakap ko rin siya. Ayaw ko na po, nanay. Bigla na lamang ibinalik ni Crystal ang chicken sa plato. Kalahati na rin ang nakain niya doon. Nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Kahit gustong-gusto niya ang chicken, kung galing naman sa ibang tao ay hindi pa rin niya kakainin. Lalo na kung sa isang tulad ni Cloud ito magmumula. Ipagluluto na lang kita ng noodles, okay? Linom ka na lang ng maraming tubig, bulong ko sa tainga niya. Opo. Yumakap na lang siya sa akin at hindi na umalis sa kandungan ko. Mabuti na lang at marami-rami na rin ang nakain niyang kanin. TSI, bakit feeling ko ako pa ang magpapaamo sa isang batang sutil? Dinig kong bulong ni Cloud, bago siya nagdiretso sa dulong bahagi ng bus namin habang lumilinga-linga sa buong paligid. Nalalanghap ko mula sa kanya ang alak na ininom niya. Ang aga-aga pero alak kaagad ang inatupag niya. Where the hell did this bus come from? Bulok na to, it should be thrown away, anya kasabay ng paghiga niya sa kama naming naroroon. Bakit siya humihiga dyan kung bulok na? Nanay, bigla na lamang bumaba mula sa kandungan ko si Crystal at tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Cloud. Di pa to bulok. Bakit ka nahihiga sa kama namin ni nanay? Bakit parang pareho kami ng naisip ni Crystal? Bakit, bawal ba? Humiga ka rin naman sa kama ko, para kang si tatay, Lashengerol, sinong tatay? Si tatay na tatay ni nanay. Napasampal sa K00 si Cloud sa sagot na iyon ni Crystal sa kanya. Tumayo na ako at tinakpan na lang muna ang mga pagkain sa mesa. Nasaan ang tatay mo? Wala na si tatay. Nilibing na sa lupa kasama si Lola. Lolo naman dapat ang tawag mo doon, hindi tatay. Gusto ko tatay. Ngenjalam ka. Feisty girl. Bahagya akong lumapit sa kinaroroonan nila at nagbukas ng Durabox. Iniwasan kong tumingin kay Cloud at hinayaan ko na lang silang mag-usap ni Crystal. Kumuha ako ng ilang pirasong damit namin bilang pamalit. Basa pa rin kasi hanggang ngayon ang likuran ng dress ko.
Sinadya ko naman talaga kanina ang umihi sa kama na iyon para alisin nila ako mula sa pagkakagapos ko doon. Wala akong pakialam kung magmukha akong dugyot. Saan ka nagmana ng katarayan mo, Pito? Baka sa iyo. Ikaw, daddy ko, eh. Pero ayaw ko na pala sa iyo. Lumakas na naman ang kabog ng dibdib ko sa isinagot na iyon ni Crystal sa kanya. Ramdam ko naman sa gilid ng mga mata ko ang pagtitig sa akin ni Cloud. Paano mo nasabi na ako ang daddy mo? Sige nga. Ikaw yung andon sa larawan. Mas lalo pang dumoble ang kabog ng dibdib ko sa sinabing iyon ni Crystal. Anak, anong larawan? Kaagad din namang napabangon si Cloud habang matiim nang nakatitig sa akin ngayon. Dito po, oh. Larawan. Daddy, dito, oh. Kaagad na lumapit si Crystal sa isa pang durabox at mabilis na binuksan ang nasa pinakaibabang bahagi niyon. Anak, o wala na dyan. Walang larawan, tinangka ko siyang pigilan sa ginagawa niya, ngunit bigla na lamang humarang sa harapan ko si Cloud, kaya't napahinto ako. Tumayo siya sa harapan ko habang nakatitig sa akin ang taimtim, ngunit namumungay na mga mata. Kamuntik na akong mawalan ng balanse. Napakalapit niya sa akin at nalalanghap ko na ang magkahalong pabango at alak mula sa katawan niya. Show me the picture, anya sa akin ngunit hindi ko siya masagot. Pakiramdam ko ay lalabas na mula sa dibdib ko ang puso ko dahil sa napakalakas na kabog nito, Daddy, ito po, oh. Ito larawan mo. Bigla na lamang lumabas mula sa likod niya si Crystal habang hawak na ang lumakong wallet at dinudukot na niya mula sa loob niyon ang larawan niya hindi ko pa rin na itatapon. Give me that, sagot niya sa anak ko habang nananatiling nakatitig sa akin. Inilahad niya ang kamay niya sa harapan ni Crystal at kaagad din namang inilagay ni Crystal ang larawan niya doon. Ilang ulit akong napalunok at nanigas na ako mula sa kinatatayuan ko. Unti-unti na niyang itinaas ang kamay niya hawak ang larawan kasabay ng pagbaba na rin ang paningin niya doon. Tinitigan niya ang larawan na iyon kasunod ang unti-unting pagkunot ng noo niya. Larawan iyon noong gabing nakasama ko siya sa ibang bar, matapos naming lumabas sa bar kung saan ako nagtatrabaho naman noon. Nakangiti siya doon habang nakatitig sa kamera ng phone ko, ngunit sobra pa siya sa bangag noong gabing yon dahil sa sobra niyang kalasingan. This is madness. Where did you get this picture? Do you think that going to believe it just because of this piece of a picture? Anya sa akin kasabay ng paggalaw ng ugat niya sa sentido niya. Napahugot ako ng isang malalim na buntong hininga, wala akong sinasabi. Hindi ikaw ang ama ng anak ko. At hindi rin kami nagpunta dito sa Manila para hanapin siya. Gagawin ko lang ang napagkasunduan natin. Pagkatapos noon ay aalis na kami. Hinding-hindi na kami manggugulo pa sa iyo. Hinila ko na ang kamay ni Crystal palayo sa kanya, bit-bit ang ilang piraso ng mga damit namin. Naiwan naman si Cloud sa kinatatayuan niya habang nakatitig pa rin sa amin. Ngunit hindi na siya nakasagot pa. Tuluyan na kaming lumabas ng bus at hinanap ang mga kasambahay sa buong paligid. Nanay, saan po tayo pupunta? Maliligo tayo, anak. Hahanapin natin yung banyo nila. Baka guluhin ni Daddy gamit natin. Hindi niya gagawin yon. Pilit niya pa ring nililingon ang kinaroroonan ng bus namin. Nilingon ko rin naman ito, ngunit sarado ang mga kortina ng bintana sa dulong bahagi nito at hindi rin namin matanaw sa loob niyon si Claude sa ilang bahagi nito. Mukhang hindi pa rin siya lumalabas. Hayaan mo siya doon, anak. Wala naman siyang makukuha doon. Baka kunin niya pera natin. Wala na tayong pera, anak. Baka kunin niya mga noodles natin. Natawa ako sa sinabi niyang yon. Hinding-hindi niya pag-interesan yon. Napakasasarap ng mga ulam niya. Masarap naman noodles, ah. Tapos lalagyan ng gulay, mukhang nakalimutan pa niya kung anong klaseng gulay ang gusto niyang sabihin. Dahon ng malunggay? Yon! Opo, sarap po yon. Masarap talaga yon pero hindi niya alam ang teknik na yon. Secret lang natin yon, anak, para hindi niya malaman at hindi niya kunin ang mga noodles natin. Nagpatuloy na lamang kami sa paglalakad patungo sa likurang bahagi ng bahay dahil wala kaming makitang kasambahay sa buong paligid. Opo. Secret lang natin. Di ko sasabihin kay Daddy na pangiti akong muli sa kadaldalan niya. Hindi na yata niya mababago ang pagtawag ng Daddy sa taong yon kahit gaano pa siya kagalit doon.
Lumiko kami sa kaliwang bahagi ng bahay at gano'n na lang ang pagngangako nang bumungad sa amin ang isang malaki at pahabang pool kung saan sa gitna nito ay mayroong isang giant duck float. Nanay, may ilog. Ayon po, oh. May big duck pa. Langoy tayo doon, nanay. Gusto ko diyan ligo. Naku, anak. Hindi tayo pwede diyan eh. Pagagalitan tayo ng may-ari niyan. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya nang tinangka niyang tumakbo palapit doon. Di ba po kay daddy yan? Bahay din natin to. Hindi natin to bahay, anak, papaalam ako kay daddy, nanay. Crystal. Bigla na lamang siyang tumakbo pabalik sa garahe. Haste! Haya na naman siya sa kakulitan niya. Hindi ko malaman ang gagawin ko. Napalinga ako sa buong paligid. Kung gaano kaganda sa harapan ng malaking bahay na ito ay mas lalo pang maganda dito sa likod bahay. May isang malaking silid akong natanaw sa harapan ng pool na yari lang sa mga salamin ang partition walls nyon, kaya naman kitang-kita ko ang nilalaman ng loob nyon. May isang malaking kama sa loob nito at sa partition walls ay may mga nakahawing kortina na color white. Sa gitnang bahagi sa tapat din ng pool ay mayroong set ng mahahabang sofa at isang mesa sa gitna. Sa dulo niyon sa gitna ng bahay ay mayroong mga hagdan patungo sa itaas. Mayroon ding pinto sa gitna niyon, sa likod na bahagi ng hagdan dito sa ibaba. Dito naman sa tapat ko ay may isang malaking silid din na sa loob niyon ay mayroong billiard table, isang malaking flat screen bar at sa dulo niyon ay may natatanaw pa akong mesa. Parang kusina na ang naroroon. May natanaw ako doong dalawang kasambahay na abala sa pagluluto, may natanaw din akong mga silid sa second floor, nayari din sa salamin ang mga partition, ngunit hindi ko na makita ang mga loob niyon. CSA, pag mayaman ka naman talaga, magkakaroon ka ng ganito kagandang bahay. Pero walang kwenta ang mga yan kung katulad ni Cloud de la Vega ang nakatira at parang demonyo ang ugali. Tite, hindi ko alam na ganyan pala siya. Kung sa bagay, hindi ko rin naman siya masisisi kung magalit siya ng bongga sa amin. Ikaw ba naman ang layasan ng bride ng dahil sa amin? May natanaw pa akong dalawang klase ng giant pool float sa dulong bahagi ng pool na wala naman sa tubig heist. Siguradong hindi yan titigilan ni Crystal, gustong-gusto niya yang mga yan. Noong kami ay nasa probinsya pa ay gusto-gusto niya laging maliligo sa ilog lalo't mayroon siyang maliit na peacock floater na nabili ko lang sa palengke. Paano ko siya ngayon iiwas sa lugar na ito? Magiging delikado para sa kanya ang lugar na ito kung wala siyang bantay. Hindi pa naman siya marunong lumangoy. Muli na rin akong tumalikod at bumalik sa garahe. Natanaw ko ang bus ngunit hindi ko makita si Crystal. Nagmadali na akong makarating doon. Masyadong tahimik. Hindi ko man lang naririnig ang boses niya kahit nakalapit na ako sa bus. Kaagad akong pumasok sa loob. Crystal. Anak. Natanaw ko siya sa dulong bahagi at nakatitig sa kama. Kaagad din siyang lumingon sa akin, kasabay ng paglalagay niya ng hintuturo niya sa nguso niya na parabang pinatatahimik ako. Ano bang nangyayari? Kaagad akong lumapit sa kanya at doon ko nakita ang napakasarap na tulog ni Cloud sa ibabaw ng kama namin. Bahagya pa siyang nakanganga at malakas na humihilik. Yakap-yakap pa niya ang hotdog pillow ni Crystal na may puo na punda. Abat ang galing din naman ng lalaking ito. Feel at home lang sa bus namin. Bulok pala, ha? Tulog na siya, nanay, bulong sa akin ng anak ko. Hindi ko naman malaman ang isasagot ko sa kanya. Hindi naman ako bastos para manggising ng tulog. Tinuruan ko rin ng mabuting asal ang anak ko na igalang ang mga natutulog kaya pabulong-bulong siya sa akin ngayon. Halika na, maligo na lang tayo sa banyo. Nanay, gusto ko maglangoy eh. Gusto ko sakay doon sa dock. Sa ibang araw na lang, anak. Magpaalam ka na lang muna sa kanya at tingnan natin kung papayagan ka. Sasabihin ko sa kanya mamaya, nanay, paggising niya. Ganon na lang. Sige na, halika na. Muli ko na siyang hinila paalis at muling lumabas ng bus. Mabuti na lang at hindi na siya nagpumilit pa. Muli kaming nakarating sa likurang bahagi ng bahay at ganun na naman ang paghanga niya sa pool at mga floating animals na naroroon. Gusto ko na talagang sumakay diyan, nanay. Bakit kasi tulog-tulog si daddy eh? Yakap pa niya unan ko. Lihim akong natawa sa sinabi niya. Baka tutulo laway niya doon.
Mas lalo pa akong natawa sa sinabi niya, ngunit hindi ko ipinahalata sa kanya. Tinanaw kong muli ang mga katulong sa kusina na nakita ko kanina. Halika, anak. Itanong natin sa kanila kung nasaan ang 8 banyo. Hinila ko siya patungo sa pinto ng silid na ito na mayroong billiard table sa loob. Maging ang pinto nito ay yari lang din sa salamin. Kaagad ko itong kinatok habang tinatanaw sila sa loob. Kaagad din naman silang napalingon sa amin at ngumiti nang makita kami. Kaagad silang lumapit at binuksan ang pinto. Ate Roxane, pasok po kayo. Kakain po ba kayo? Naku, hindi. Makikigamit lang sana kami ng banyo. Hindi ko alam kung nasaan eh. Hello, kaagad din namang bati sa kanya ni Crystal na may kasamang pagkaway. Hello, baby Crystal. O, bati na tayo ngayon ha? Opo. O, ang bait naman ng baby na yan. Dito po ang banyo, Ate Roxane. Sasamahan ko na po kayo. Salamat. Lumabas din siya ng pinto at iginya kami patungo sa dulong bahagi na malapit sa hagdan. May mga sabon at shampoo na po dito, Ate Roxane. Dito din po kasi kami nagbabanyo. Okay lang. May dala naman ako. Sige po, binuksan niya ang pinto sa pinakadulong bahagi. May katabi din pala itong pinto na dito na mismo sa kusina nila. Bukod pa ang pinto doon sa kabila. Umiti sa amin at kumaway ang kasama niyang kasambahay sa loob na abala sa pagbabalat ng mga gulay sa mesa. Madali lang silang nakikita dahil halos yari lang lahat sa mga salamin ang bahay na ito. Pumasok kami sa loob ng silid na ito na isa palang laundry room, dito po ang banyo, Ate Roxane. Dito naman po ang laundry kung maglalaba po kayo. Binuksan niya ang pinto sa kaliwang bahagi at nakita ko nga itong banyo. Nandito naman sa kanang bahagi ang laundry kung saan mayroong 2 naglalakihang front-load washing machine. Napakalinis dito at mabango. Mas mabango pa sa sasakyan namin. Kahit iwan niyo na lang po dito ang mga labahan niyo, Ate Roxane. Ako na lang po ang maglalaba mamaya. Naku, hindi na. Kaya ko naman. Ano ka ba? Okay lang po yon. Mabilis lang naman po yan dyan sa washing machine. Hindi na, okay lang. Kaunti lang naman ito. Okay na kami dito. Salamat ha. Sige po, ate. May iwan ko na po kayo. Nagluluto po kami ng pananghalian. CJ. Salamat ulit. Babay po. Kaagad na kumaway sa kanya si Crystal habang binubuksan na niya ang pinto palabas na tawa naman siyang bigla. Dito lang ako, baby Crystal. Nakakatuwa ka naman. Napangiti rin ako bago ko tuluyan ng hinila si Crystal papasok sa loob ng banyo. Halika na, anak. Hubad na ang damit. Sabay tayo, nanay? Opo. Sabay na tayo para malabhan ko na rin yung mga damit natin, opo. Tulong ako sa iyo, nanay, ang bait naman talaga ng anak kong to. Hinubad ko na ang lahat ng suot niyang damit, ganun na rin ang sa akin. Sanay din naman siyang naliligo kami ng sabay at nakikita niya ang buong katawan ko. Dede. Dede ako, nanay. Bigla niyang hinawakan ang dibdib ko at isinubo sa bibig niya ang isa kong dede ka pa. Wala nang gata si nanay kasi dalaga ka na. Bebe pa ako, eh. Bebe ka ni nanay. Halika na. Matapos kong iayos ang pagkakasampay ng mga pamalit naming damit ay dinala ko na siya sa loob ng showroom. May mga gamit nga dito na panligo at maging dito ay napakalinis din, mabuti at malilinis ang mga kasambahay at napakababait pa nila. Bakit kaya hindi sila gayahin ng amo nila? Binuksan ko na ang shower at kaagad na bumagsak ang tubig sa katawan namin ni Crystal. Biglang nanlaki ang mga mata niya at napanganga. Woo! Parang naulan, bigla siyang naglulukso sa tuwa na tawa naman ako sa kanya. Shower yan, anak, shower. Muli akong natawa sa pagbigkas niyang iyon ng shower na napakaraming letrang yes, anak. Shower ang tawag diyan, inumpisahan ko ng sabunin ang mga braso niya. Ang ganda pala dito kay daddy, nanay. Dito na lang tayo tumiral, may malaking ilog pa. Swimming pool naman ang tawag doon. Hindi siya ilog, anak. Swimming pool. Swimming pool. Hindi niya ito mabigkas ng maayos. Dito na lang tayo, nanay. Sama natin si daddy. Hindi pwede, anak. Aalis din tayo dito.
Nakalimutan mo na ba kung bakit tayo naririto? May kasalanan tayo at kailangan nating humingi ng tawad sa kanya. Hanggat hindi niya tayo napapatawad, hindi tayo makakaalis dito. Huwag na lang niya tayong patawarin para dito na tayo titira. Muli akong natawa sa sinabi niya. Haay, mababaliw ako sa iyo, anak. Bilisan na natin. Maglalaba pa tayo, sasabihin ko kay Daddy, ayaw ko na ng tawad niya. Dito na tayo titira. Napailing na lamang ako sa mga naiisip niya. Kung ganon lang sana kadaling isolve ang problema, pero hindi ekstranghero kami sa paningin ng ama niya, at kahit si Crystal ay walang pag-asang tanggapin niya sa buhay niya. Napangiti ako habang nakikita ko si Crystal na paulit-ulit na nagwawaki sa harapan ng salamin dito sa loob ng laundry room. Mumanganga siya at mumunguso habang pinagmamasdan ang sarili niya sa salamin natapos na kaming maligo at nakapagbihis na rin kami. Gusto ko na talagang lumabas, nanay. Sandali na lang to, anak. Isang banlaw na lang. Minadali ko na ang pagbabanlaw ko ng mga damit namin dito sa sink. Pinagbawalan ko siyang lumabas kaagad dahil nag-aalala akong baka lumapit siya sa pool at pilitin na abutin ang giant floating dock na naroroon. Baka gising na si Daddy. Hayaan mo siya. Sasabihin ko sasakay ako sa dock. Hindi niya talaga titigilan ang dock na iyon. Inilagay ko na sa isang malit na planggana ang mga nilabhan kong damit. Pinunasan ko ang mga nagkalat na basa dito at ginamitan ng mop ang sahig. Nakakahiya naman kung magkakalat kami ng dumi dito ng anak ko. Napakalinis at bango pa naman sa room na ito. Halika na, anak. Tapos na ako. Doon na lang natin ito isampay. Yiyel. Lika na, nanay. Labas na tayo, halos maglulukso siya sa tuwa. Nauna pa siyang tumakbo patungo sa pinto at kaagad itong binuksan. Anak, huwag kang tatakbo. Lakad lang. Huwag kang lalapit sa pool. Opo. Haste. Nauna na nga siyang lumabas ng laundry room. Kaagad naman akong sumunod sa kanya, bit-bit ang plangganitang naglalaman ng mga damit namin. Ibabalik ko na lang ito pagtapos kong magsampay. Napadaan kami sa kusina nila at ngayon ay 3 kasambahay na ang naroroon. Abala pa rin sila sa pagluluto at paghugas sa sink. Marami siguro silang niluluto dahil marami rin silang kumakain. Natanaw ko kasi kanina sa gate ng bahay na ito ang ilang mga lalaking bantay doon. May isang kasambahay pa ang naririto sa pool at nililinis ang mga tubig nito gamit ang isang net cleaner. Hello. Nupong nigagawa mo, kaagad na tanong sa kanya ni Crystal. Napalingon din naman kaagad ang kasambahay sa kanya at mumiti. Hello, baby Crystal. Nililinis ko po ang pool, tinatanggal ko ang mga dumi sa tubig. Di naman yan madumi ah. Pwede po ba ako sakay sa dock? Anak, tawag ko sa kanya sa tonong sinasaway siya. Hello po, at Roxanne. Hindi ko po alam kung papayag si Sir Cloud. Binigyan niya ako ng alanganin at tila nahihiyang ngiti. Naiintindihan ko naman dahil siguradong mapapagalitan sila ng amo nilang Deville. Sasabihin ko kay Daddy sasakay ko diyan. Sige, bebe, paalam ka muna kay Sir Cloud. Parang hindi niya malaman kung ano ang babanggitin niya kay Crystal. Nandoon pa rin yung alanganin niyang ngiti sa mga labi niya. Daddy ko po yon. Anak, halika na. Magsasampay pa tayo. Hihiramin ko na muna itong planggana, ha? Ibabalik ko rin mamaya, paalam ko sa kasambahay na patuloy pa rin sa paglilinis niya. Sige po, ate. Okay lang po. Hinawakan ko na ang braso ni Crystal at kaagad na siyang hinila paalis, sasabihin ko kay Daddy, nanay. Gusto ko sakay doon sa dock. Kung hindi kanya papayagan, huwag mo nang ipilit pa. Makakaligo din tayo sa ganyan balang araw. Kailan naman po yun? Hindi ko pa alam pero mag-ipon si nanay para makapunta tayo sa mga swimming pool kahit sa mga public lang na pwede sa lahat. May dock po ba doon? Bibilhan ka rin ni nanay kapag nakaipon tayo, sana payagan na lang ako ni Daddy. Hindi na ako sumagot pa at nagpatuloy na lamang kami sa paglalakad patungo sa garahe. Ngunit bigla siyang bumitaw mula sa kamay ko at kaagad nang tumakbo patungo sa bus. Hinayaan ko na lamang siya at hindi na sinaway pa. Natanaw ko ang mabilis niyang pag-akyat sa hagdan nito at pagpasok sa loob. Nang makalapit ako ay kaagad na rin akong umakyat at pumasok sa loob. Tinanaw ko sila sa dulong bahagi kung nasaan ang kama.
Nakita ko siyang nakatitig na naman kay Cloud, na hanggang ngayon ay napakasarap pa rin ang tulo, nasa ganoon pa rin siyang posisyon. Ni hindi man lang nagbago kahit nakaunti lasing na lasing ba siya kanina para maging ganyan kahimbing ang tulog niya. Lumapit na lang ako sa mga bintana at hinawi ang mga kortina. Tulog pa rin siya, nanay, mahinang saad sa akin ni Crystal. Baka binabangungot na yan, sagot ko nang hindi siya nililingon. Ipinatong ko sa mesa ang planggana bago ko sinabitan ng sampayan ang mga bintana. Matapos ay sinimulan ko ng pigain at isampay ang mga damit doon. Bigla akong napatingin kay Crystal nang mapansin ko ang pagsampa niya sa kama at humiga rin sa tabi ni Cloud. Doon napakilo si Cloud at tumihaya, ngunit nagpatuloy pa rin sa pagtulog niya. Hindi man lang ba siya naiinitan diyan? Tanghali na at mainit na sa labas. Wala rin siyang electric fan dito, di tulad sa kwarto niya na may aircon. Daddy, bulong ni Crystal sa kanya, kasabay ng pagyakap niya dito. Alainan. Mahinang umuwal lang si Cloud, bago nagpatuloy muli sa pagtulog niya, nagpatuloy akong muli sa pagsasampay ko, habang nililingon-lingon sila. Daddy, tagal mo naman magising, bulong niyang muli sa mukha ng ama niya. Nakita kong hinahalik-halikan na niya ang pisngi nito habang nakayakap siya. Jason, umungol at kumilos si Cloud, ngunit nananatiling nakapikit ang mga mata niya. Kinamot pa niya ang pisngi niyang hinahalikan ni Crystal, bago yumakap ang braso niya sa anak ko. Daddy, kanina ka patulog, bahagya ng lumalakas ang boses ni Crystal habang kinakausap siya. May sasabihin ako, Daddy. Sat, what the yay? Muli akong napalingon sa kanila at nakita kong nagmumulat na ng mga mata si Cloud, habang nangungulubot ang noo niya. Mukhang hindi niya alam ang nangyayari sa paligid niya at kung nasaang lugar siya ngayon. Napatitig siyang bigla kay Crystal na hanggang ngayon ay nakayakap sa kanya. Gising ka na, Daddy. Naligo na ko, oh. Bango-bango ko. Amoy mo ko, Daddy. Amoy mo ko. Umangat ng bahagya si Crystal at inilapit niya ang liig niya sa mukha ng daddy niya. What the are you doing? Iniistorbo mo ang tulog ko, singhal naman ni Cloud sa kanya. Bakit dito ka natutulog sa kama namin? Yakap-yakap mo paunan ko. Biglang tumayo si Crystal at mabilis na inagaw ang hotdog pillow niya. Si Cloud naman ay biglang napatingin sa akin at mabilis ring umikot ang paningin niya sa buong paligid. What the? Bigla siyang napabangon at halatang nagulat sa nabungaran niya. Daddy, may sasabihin ako sa iyo. Muling binitawan ni Crystal ang hotdog pillow niya at muling yumakap kay Cloud. Umupo siya sa tiyan nito paharap sa kanya. Ano bang kailangan mo? Umalis ka diyan, pagalit niyang utos sa anak ko. Unti-unti na namang nagingit-ngit ang kalooban ko sa ginagawa niyang pagtrato sa anak ko. Parang hindi man lang siya makuha sa lambing ng anak niya. Daddy, gusto ko kasi sakay doon sa dock, Anong dock? Doon, oh. May dock doon sa ilog. Ilog? Anong ilog? Ilog doon. May dock doon. Sakay ako doon, Daddy. Hindi na matigil sa pagturo si Crystal sa gawi na kinaroroonan ng pool. Walang ilog dito. Umalis ka nga. Mabilis niyang binuhat si Crystal at inalis sa kandungan niya. Kaagad din siyang tumayo sakay lang ako sa dock, Daddy. Please, Daddy, nag-uumpisa ng humikbi si Crystal at namumula na rin ang ilong niya. At sa nakikita kong ito sa kanya ay parang unti-unti na ring dinudurog ang puso ko. Hindi ka pwede doon. Have I given you permission to do anything in my house? Daddy. Anak. Kaagad ko nang nilapitan si Crystal matapos kong makapagsampay. Mabilis ko siyang binuhat at niyakap ng mahigpit lalo na nang makita kong tumulo na ang mga luha niya habang nakatitig pa rin sa daddy niya. Idle, tahan na. May usapan na tayo, di ba? Huwag kang magpipilit. Si nanay na lang ang gagawa ng paraan para sa iyo, okay? Yan ka ang nagtuturo sa anak mo kung bakit nagiging sutil at salbahe yan. Kaagad kong tinakpan ang mga tainga ni Crystal sa sinabing iyon ni Cloud. Isinubsob ko ang mukha niya sa dibdib ko bago ko hinarap ang magaling na lalaking hindi salbahe ang anak ko. Sinasabayan niya lang kung ano ang ugali mo. Mabuti nga at hindi siya nagmana sa iyo. Sigaw ko na rin sa kanya na hindi ko na napigilan pa, sarkastiko naman siyang tumawa. So, you're telling me now that she's really my daughter? Hindi ka agad ako nakasagot.
Parang pinipiga na naman ang puso ko sa mga ipinapakita niyang ito sa amin. Okay lang kahit ako lang ang maltratuhin niya ng ganito, pero huwag naman niya sana idamay ang anak ko. Wala akong anak sa iyo o sa kahit sino pang mga babae diyan. You're just dreaming, Miss Robel. Please, wake up. Binigyan niya ako ng isang matalim na tingin bago siya tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Para namang sinaksak ang puso ko habang nakatitig sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang makalabas ng bus namin. Hinaplos ko ang likod ng anak ko nang magpatuloy pa rin siya sa pag-iyak niya sa dibdib ko. Tahan na, anak. Mag-iipon na lang ng pera si nanay para makaligo tayo sa ganunang pool. Hindi dito, okay. Magtatrabaho si nanay para sa iyo. Bibilhan kita ng maraming dock. Di ako love ni daddy, nanay. Tumingala siya sa akin habang tumutulo ang mga luha niya sa pisngi niya. Hindi ko na rin mapigilan pa ang maluha sa tindi ng habag ko sa kanya. Love na love ka naman ni nanay. Hinding-hindi matutumbasan ng kahit anong bagay ang pagmamahal ko para sa iyo. Tandaan mo iyan, ha? Kahit wala kang tatay, kakayanin ni nanay lahat para sa iyo. Hinalikan ko siya sa labi at noo bago muling yakap ng mahigpit. Tuluyan ng tumulo ang mga luha ko sa pisngi, ngunit kaagad ko rin itong pinunasan. Isinusumpa ko hindi kami magtatagal dito ng 1 buwan. Gagawin ko ang lahat upang mapabalik ng maaga sa kanya ang mahal niyang babae. Hinding-hindi ako maglalaan ng mahabang panahon na makasama namin ang isang gagong katulad niya sa lugar na ito. Wala rin siyang puwang sa buhay namin ng anak ko. Wala siyang kwenta. Di ako love ni daddy, nanay. I stopped walking when I heard Crystal's cries and screams. Nilingon ko ang kinaroroon nila sa loob ng bus at mula dito sa labas ay natanaw ko silang magkayakap. I don't know why, but my chest felt a little heavy at this moment. Gusto ko siyang balikan sa loob at patahanin, ngunit hindi ko naman magawang ihakbang ang mga paa ko. Naghahalo-halo na ang mga nararamdaman ko sa mga sandaling ito. My heart is broken and I'm so frustrated sa nangyaring pagkaputol ng kasal ko sa babaeng pinangarap kong maging asawa. She moved away and I don't know how I can bring her back. Dahil ang totoo, habang tumatagal ang relasyon naming dalawa, parang nawawalan na rin ng saysay ang lahat sa aming dalawa. Maraming problema na ang dumaan sa amin. Can't count how many breakups we've had in almost 8 years. Marami kaming hindi pinagkakasunduan na habang tumatagal ay mas lalo ring lumalalim ang away sa pagitan naming dalawa. Pero pinilit pa rin namin itong isalba alang-alang sa mahabang panahon na nailaan na namin sa relasyon naming ito. Ngunit ngayong sumapit ang pinakamalalang problema sa aming dalawa, ang paggitna sa amin ng isang ekstrangherang batang hindi ko naman kilala at nagpakilalang anak ko, pakiramdam ko ay dito na talaga matutuldukan ang lahat. Pero ayoko pa ring tumigil. Ayoko pa ring huminto. Ayokong itapon na lang ng basta-basta ang lahat sa aming dalawa. Yung mga masasayang alaala namin simula noon pa man na inipon naming dalawa. Yung maraming pangarap naming binuo na gusto naming matupad ng magkasama hanggang sa pagtanda. Gusto ko pa ring matuloy ang lahat ng yon. Kaunti na lang Nandoon na kami sa huling hakbang para marating namin yon ng sabay. But this is what happened. Bigla na lamang sumulpot ang mag-inang ito na hindi ko alam kung saang lumalop ng mundo nagmula. Si Crystal na may kakaibang dating sa loob ko, sa puso ko na hindi ko mapangalanan. Or maybe it's just because I have a soft heart for kids like her. I don't want to hurt her but I still can't accept this chaos in my life, lalong-lalo na't sila ang naging dahilan ng lahat ng ito. Ginulo nila ang lahat sa akin sa isang iglap lang. Napabuga ako ng malakas na hangin. Nagpatuloy na lamang ako sa pagtalikod at muling bumalik sa loob ng bahay ko. I continued walking until I reached the backside where the pool was. Naabutan ko doon si Lor na abala sa paglilinis ng pool. I stared at the giant duck floating in the middle of it. I suddenly remembered how Crystal hugged me and kissed my cheek just to let her ride there. Yung paraan ng pagtawag niya sa akin lagi ng daddy. I feel like she's really my daughter. I'm really a father now. So sweet. So tender. But just made her Roy. Sir, gagamit na po ba kayo ng pool? Malinis na po ito. Lor said loudly when she saw me. Napabuntong hininga ako ng malalim bago muling napatitig sa dock. Pakisundo si Crystal at isakay mo sa dock na yan, told her before turning away back on her. Pipo.
Si Crystal po, sir. Liyay, bingi hindi ko na sila nilingon pa at nagpatuloy na lamang ako sa pagpasok sa loob ng bahay. I went straight to the dining room on the left side. Naabutan kong nagpupunas ng mesa si Olga, isa sa mga servants ko. Sir, magla-lunch na po ba kayo? Luto na po ang pagkain. Just take it to my room. Pakainin niyo na rin yung mag-ina. Sige po, sir, ngayon din po. Hindi ko na siya pinansin pa. Iniwan ko na siya at umakyat naman sa second floor. I went back inside my room and picked up my phone from the bedside table. Nakita ko ang sunod-sunod na namang mga tawag ni Kuya Charlie. Iyay, di ba siya naniniwala na ayos lang ako? Wala siyang tiwala sa akin. Ano bang iniisip niya? Magpapakamatay ako? No way. Gagaya pa niya ako sa kanya. Wait. May mga text messages pa siya dito pero hindi ko pinansin. I went to the contact numbers of the informants had instructed to look for Athena. I immediately called one of them. Sir, just 2 rings and he immediately answered. May balita na ba? Sir, kalalabas ko lang po mula sa bahay ng mga backer. Pero hindi pa rin po umuwi hanggang sa ngayon si Miss Athena. Nagpaalam naman daw sa mga magulang niya pero hindi ipinaalam kung nasaang lugar siya ngayon. Napabuga ako ng malakas na hangin sa sinabi niyang yon. Still nearby to find the place where she is right now, huwag na huwag kayong titigil. Sige po, sir, kaagad ko na ring pinutol ang linya at ang isang informant naman ang tinawagan ko. Binuksan ko rin ang drawer ng table at inilabas mula doon ang isang driver's license. Hello, sir. Nasaan ka ngayon? I immediately asked him. Naga, sir. Sa relatives po ng pamilya Baker, go straight to Leyte. Hanapin mo ang address na isisend ko sa iyo at ang pamilya ni Roxanne Robel. Mangalap ka ng kahit anong impormasyon tungkol sa mag-inang ito. Magtanong-tanong ka doon. Sige po, sir. Paano po si Miss Athena? Ipagpaliban mo na muna ang tungkol sa kanya. Copy, sir. Ipaalam mo kaagad sa akin anuman ang matuklasan mo tungkol sa mag-inang to, noted, sir. I immediately hung up and sent him the address on Roxanne Robel's driver's license. Nakuha ko ito sa isang wallet niya na nakapatong lamang sa ibabaw ng durabox nila. Kapag nalaman kong niloloko niyo lang ako para lang makapangganso, humanda ka talaga sa aking babae ka. Ewan ko na lang kung anong magawa ko sa iyo. I suddenly remembered the picture that Crystal gave me. Kaagad ko itong dinukot mula sa bulsa ng sweatpants kong suot. Napatitig ako sa hitsura ko dito na mukhang lasing na lasing. Sabog-sabog ang buhok ko at namumula ang mukha ko. Halos hirap ko na ring imulat ang mga mata ko dito. I was smiling while staring at the camera but Lal sure was going through a heartbreak at that moment. Liray, palagi naman eh. Sa background ko ay para akong nasa loob ng isang bar. Mukha ng mga Italiano ang mga taong nahagip sa larawan. Kung ganon ay sa Italy pa ang bar na ito. I can't even count how many bars I've been to in that whole place. Naging habit ko na noon ang pag-inom dahil sa lumalalang gap sa pagitan naming dalawa ni Athena, kasama ang ilan sa mga kaibigan ko doon lalo na sa tuwing nag-aaway kaming dalawa. Hindi na ako halos umuuwi pa ng bahay. I admit that have used different girls in that place even though have a girlfriend. Pero sinisiguro kong walang katas ko ang sasayad sa loob nila kahit gapatak man lang. I never lose a condom in my wallet. Kaya paanong may nakalusot na isa at kaagad nabuo sa isang beses lang? Damnit kailanman ay hindi naman ako umuulit sa isang babae. Paanong hindi ko gagawin ang gumamit ng ibang babae, ni minsan ay hindi nagpagalaw sa akin si Athena na para bang wala siyang tiwala sa akin. As if she doesn't really love me. 8 years, damn. Pero hanggang halik at yakap lang ang kaya niyang ibigay sa akin. I'm a man and I have needs too. Pakiramdam ko rin ay may iba pa siyang lalaki bukod sa akin. Isa si Joaquin Delgado sa mga pinaghihinalaan ko dahil sa kakaiba na nilang turingan sa isa't isa na parang hindi na kaibigan katulad ng sinasabi niya sa akin noon. Huwag ko lang malalaman na tama ang mga hinala ko. Baka makapatay akong bigla ng tao. I turned to the door when I heard a series of knocks. Come in, kaagad kong sagot bago ko inilapag ang picture ko sa loob ng drawer ng mesa, sa tabi ng driver's license ni Miss Robel. Bumukas ang pinto ng silid ko at bumungad doon si Olga. Sir Cloud, naririto na po ang pagkain nyo.
Tuloy-tuloy siyang pumasok dito sa loob habang itinutulak ang isang food trolley. Kumain na ba yung mag-ina? Nagpunta na ba sila sa pool? Ayaw po ni Crystal lumabas ng bus, sir. Ayaw din pong kumain. Nakahiga lang po siya sa kama nila ng nanay niya kahit pinipilit na siya ni Ate Rox ni Miss Robel, napahinto ako sa sinabi niyang yon. Da immediately went to the balcony and looked at the bus in the garage. Hindi ko naman makita ang loob niyon dahil natatakpan ang mga bintana niyon ng mga sampay na damit. Bakit naman ginawa pang sampayan ang mga bintana na yan? Ginawa pang squatter ang garahe ko. Wait, akala ko ba gusto ng batang yon ng doc? Napabuntong hininga ako ng malalim. That kid is just good at acting. Muli akong pumasok sa loob ng silid ko. Olga had already placed the food on the mini table in front of the couch. Sige na, lumabas ka na. Sige po, sir. Kaagad na rin siyang tumalikod at lumabas silid ko. Lumapit na rin ako sa couch at naupo. Hinarap ko na ang mga pagkain ko. But while I was eating, Crystal kept popping into my mind. God damn it. I stood up again and went to the balcony. I looked at their bus again. Hindi naman siya siguro pababayaan ng nanay niya na magutom. Liray, muli akong pumasok sa loob ng silid ko at binalikan ang pagkain ko. Ano pa bang gusto nila? Hinahayaan ko na nga silang gumamit ng pool at sakyan yung dock na yon, di ba? Baka masama pa rin ako sa lagay na yon. Pinakakain ko naman sila kahit malaki ang kasalanan nila sa akin. Muli kong ipinagpatuloy ang pagkain ko, ngunit parang hindi ko na ito nalalasahan pa. Bigla akong nawala ng gana, kaagad akong tumayo at lumabas ng silid ko. Mabilis akong bumaba ng hagdan at lumabas ng bahay. I walked straight towards the garage until I finally got close to the bus. Pero nagdalawang isip pa rin akong pumasok sa loob. Anak, sige na. Kumain ka na kahit kaunti lang, ayaw ko nga, nanay. Napakunot ang noo ko nang marinig ko ang tinig nilang mag-ina mula sa loob. Naisipan kong maglakad patungo sa dulong bahagi ng bus kung saan ko mas lalong maririnig ang mga usapan nila. Crystal, huwag nang matigas ang ulo. Sumunod ka kay nanay. Noodles na lang, nanay. Ayaw ko niyan. I could hear Crystal still crying. Pero gulay ito, mas mabuti ito sa katawan mo. Galit sa akin si Daddy, nanay. Ayaw ko niyan. Napahinto ako sa sinabi niyang yon. Hindi na siya galit sa'yo. Di ba, sasakay ka ng araw sa dock, sabi ni Ate Lor. Ayaw ko na ng dock. Ayaw ko na dito, nanay. Alis na tayo dito, nanay. Bigla akong napako mula sa kinatatayuan ko habang naririnig ko ang mga sinasabing yon ni Crystal. I felt a little pain in my chest that I couldn't understand. Anak, ayaw ko na sa kanya. Bad shall di niya ako love, nanay. Elade, I'm feeling this way. I felt suddenly weak. Para din akong nasasaktan habang naririnig ko ang mga pagsigaw niya. Araw ng kasal namin ngayon ni Nayeli. Hindi ako mapakali habang kinukuhanan ako ng litrato ng photographer. Iniisip ko kung ano ang ginagawa ni Nayeli ngayong mga oras na to, kahapon pa kasi kami hindi nagkikita ni Nayeli dahil sa pamahiin ng mga matatanda. Hindi rin kami allowed na magpalitan ng text dahil pinagbabawal din ito ni Mommy. Kinolekta niya ang mga cellphone namin dahil baka raw maisip namin mag-video call at hindi sumunod sa kanilang mga pamahiin. Gusto ko man tumakas dito at puntahan siya sa hotel kung saan siya nag-stay kasama sina Mommy at Daddy. Hindi ko naman magawa dahil ayaw kong baliin ang tradisyon na kinalakihan ng mga matatanda. Binibigyan ko ng paggalang ang mga paniniwala nila kaya nagtiis ako na hindi makita ang aking mahal one more time, sir. Isang shot na lang po at matatapos na tayo. Anang photographer na nakatayo sa harapan ko habang inaayos ang lente ng kanyang kamera. Solo shots na lang ang tinatake niya sa akin. Tapos na ang group picture namin ng mga kaibigan ko na nauna nang umalis patungong simbahan. Habang nakatitig kay Cloud na ngayon ay tuluyan nang nakalapit sa amin. Gusto ko ring maligo sa pool. Sasamahan mo ba ako? Come. Kaagad niyang inilahad ang mga kamay niya sa harapan ni Crystal. Hindi pa ako naliligo, patuloy naman sa pagsinok si Crystal habang nakatitig lang sa kanya, hindi mo ko love Parang pinipiga na naman ang puso ko habang nakikita ko na naman ang pagtulo ng mga luha niya mula sa mga mata niya at mga paghikbi niya. Tuluyan naman na siyang kinuha mula sa akin ni Cloud at siya na ngayon ang bumuhat sa kanya.
Kaagad ding yumakap sa kanya si Crystal at inihiga ang ulo niya sa balikat ng ama niya. Kung magiging mabait ka sa akin at susundin mo ko lagi, magiging love ka din ni Daddy, napahinto ako at napatitig kay Cloud sa sinabi niyang iyon sa anak niya. Sinasabayan niya to ng paghagod ng kamay niya sa likod ni Crystal. Opo. Bait naman ako, Daddy, eh. Love na love kita, eh. Napatalikod akong bigla nang hindi ko na napigilan pa ang pagtulo din ng mga luha ko. Nagkunyari akong kinukuha ang isang malapad na tuwalya na panggamit ni Crystal kung matutuloy man ang pagligo nilang dalawa sa pool. Pasimple ko ring pinunasan ang mga luha ko at pinigilan ang pagsinghot ng sipon ko. Nakaramdam akong bigla ng saya sa puso ko sa ipinakita niyang ito kay Crystal at alam kong ganon din ang anak ko sa mga sandaling ito. Basta para sa ikasasaya ng anak ko, masayang masaya na rin ako. Okay, tahan na. Sorry na. Nagsusorry na si Daddy. Sasamahan mo na ba ako? Sasakay tayo sa dock. Opo. Sasakay ako sa dock. Hindi pa siya kumakain. Kaagad na akong humarap sa kanila. Lumingon din naman sa akin si Cloud, ngunit wala akong mabasang anumang emosyon mula sa kanya, doon na lang anya bago siya tuluyan ng tumalikod at lumabas ng pinto habang buhat si Crystal. Si Crystal ay nananatili pa ring nakayakap sa kanya at nakahiga ang ulo sa balikat niya. Kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag dahil huminto na rin sa pag-iyak ang anak ko at magkakaroon na ng tsansang magkalapit silang dalawa. Pero paano kung tuluyan na niyang matanggap ang anak ko bilang anak niya rin? Ano na ang susunod na mangyayari, kukunin na kaya niya si Crystal sa akin? Paano kung ilayo niya sa akin bigla ang anak ko? Napaupo akong bigla sa gilid ng kama nang makaramdam akong bigla ng panghihina. Nagpunta lang naman kami dito syudad na ito para sa tiya ko. Pero ang ama niya ang biglang sumalubong sa amin. Aksidente lang ba ito? O sadyang itinadhana ng Diyos? Sana naman ay hindi rin nakatadhanang malayo mula sa akin ang anak ko. Hindi ko talaga kakayanin yon. Tumayo na ako at lumapit sa mesa. Mabilis akong kumain. Sana ay pakainin din muna ni Cloud si Crystal bago sila bumaba sa pool. Nang matapos ako ay pinagsama-sama ko na ang mga platong wala ng laman. Ibinalik ko silang lahat sa tray. Kinuha ko ang tuwalya ni Crystal at isinabit sa balikat ko. Dala ang mga ito ay lumabas na rin ako ng bus at nagtungo sa likod bahay. Pagdating sa dulo ay lumiko ako sa kaliwang bahagi, ngunit bigla akong napahinto sa paghakbang nang mabungaran ko sila Cloud at Crystal sa harapan ng pool kung saan may mesa at mahahabang mga upuan. Naririto na sa itaas ang dock at sinasakyan na ni Crystal habang kumakain sila ng pananghalian. One more, ani Cloud habang iniumang niya ang kutsarang naglalaman ng kanin at ulam sa bibig ni Crystal. Daddy, busog na ko eh. Gusto ko na doon sa ilog, isa na lang. At saka hindi naman yan ilog. Pool ang tawag dyan, pool. Ganyan yung ilog sa amin eh. Mahaba at saka malalim. Ang ilog walang hangganan ang haba at konektado sa mga dagat, lawa, batis. Itong pool, ginawa lang ito ng tao, paliwanag niya kay Crystal na parang maiintindihan naman ng bata yon. Gawa ng tao. Muli rin namang tinanggap ni Crystal ang pagkaing isinusubo sa kanya. Napangiti ako ng bahagya habang pinagmamasdan sila. Kay sarap nilang panoorin. Kung may kamera lang ako ay kinuhanan ko na sana sila ng maraming larawan. Pero nasira na ang screen ng luma kong phone na nabili ko pa noong nasa Italy pa ako. Hindi pa ako nakabili ulit lalo't kinapos na kami sa pera. May ilang larawan at video pa kami doon ni Cloud na kuha ko rin sa bar na pinasukan namin noon. Mayroon ding sa gilid ng kalsada habang inaalalayan ko siya, sumuka pa nga siya doon at ilang beses kaming nasubsob sa kanal. Napakarumi naming dalawa noon kaya nang may isang hotel kaming nadaanan ay kaagad niya akong hinila papasok sa loob nyon. May mga larawan din kami sa loob nyon. Ang iba ay siya pa ang kumukuha. Makikita ko pa rin naman siguro ang mga yon kung maililipat ko sa ibang phone ang memory card ng sira kong phone. Siguro nga ay hindi na niya ako matandaan pa dahil sa sobrang kalasingan niya noon. Langong-lango siya sa alak at ang bukang bibig niya noon lagi ay si Athena. Habang ako naman ay ang ex-boyfriend kong si Sandro. Marami pa siyang ikinuwento sa akin noon tungkol sa girlfriend niyang yon. At lahat ay puro sama ng loob pero mahal na mahal pa rin daw niya. Napabuntong hininga na lang ako ng malalim. Ngayon ay kami pa ng anak niya ang naging dahilan upang hindi sila maikasal ng babaeng yon.
Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyaring ito sa amin, hindi ko inaasahan na pagtatagpuin kaming mall matapos ang 5 taon. Hindi ko sinasadya na hindi matuloy ang kasal nila. Talagang hindi ko alam na sila ang naroroon sa simbahan na yon. At hindi ko rin mapaniwalaan na ganun siya kadaling nakilala ng anak namin, kahit napakalayo ng altar sa pinto ng simbahan. Pero naiisip ko lang, hinarang ko naman sa simbahan si Athena at sinabi kong nagkamali lang ang anak ko. Humingi naman ako ng pasensya pero tumuloy pa rin siya sa pag-alis. Hindi man lang niya hiningi ang paliwanag ni Cloud. Kung talagang mahal niya si Cloud, makikinig muna siya at magtitiwala. Pero kung sa bagay, hindi ko naman alam kung ano talaga ang estado ng relasyon nila. Nagagawa pang mambabae ni Cloud kahit may girlfriend siya. Liyari, paano nga ba pagkakatiwalaan ang ganitong klase ng lalaki? Maaari ding ilang beses na niya itong nahuli kaya palagi silang nag-aaway pero ang pinalalabas ni Cloud ay parang si Athena ang may pagkukulang sa kanya. Napabuntong hininga ako ng malalim. Nanay! Napatingin akong bigla kay Crystal sa pagtawag niyang yon sa akin. Kaagad ding napalingon sa akin si Cloud. Sakay na ako sa dock, nanay. Tinan mo po ko, Ngumiti ako sa kanya, ngunit naging alanganin yon dahil nakikita ko mula sa gilid ng mga mata ko ang pagtitig sa akin ni Cloud. Napilitan na rin akong magpatuloy sa paghakbang bitbit ang tray at tuwalya sa balikat ko. Pupunta kami ni Daddy sa pool. Nanay, liligo ulit ako. Sige, anak. Tapos ka na bang kumain? Busog na po ko, Kaagad niyang hinimas ang tiyan niyang na lalaki dahil sa medyo may katabaan siya, muli ko siyang inisyan. Dadalhin ko lang ito sa loob. Saglit kong nilingon si Cloud, ngunit bumaba na rin ang paningin niya sa kaunting kanin pa na natitira sa plato niya. Hindi naman siya sumagot kaya't nagpatuloy na akong muli sa paglalakad patungo sa kusina. Ramdam ko pa rin ang tensyon niya sa akin sa tuwing nasa malapit ako sa kanya. Naramdaman ko ang bahagyang pamimigat ng dibdib ko, ngunit kaagad ko itong pinalis. Hindi pa man ako tuluyang nakakalapit sa pinto ng kusina ay kaagad na akong pinagbuksan ni Lore. Siya yung kasambahay na naglilinis ng pool kanina at siyang naghatid din ng pagkain namin kanina sa bus. Pasok ka po, Ate Roxanne. May dessert nga po pala dito. Dadalhan sana kita doon pero nandito ka na rin lang, salamat. Akin na po yan para masabay na sa hugasan. Mabilis niyang kinuha mula sa akin ang tray. Ako na ang maghuhugas niyan. Kaagad ko naman siyang hinabol papasok sa loob. Ako na po, Ate Roxanne. Dito na po, kaagad din naman itong inagaw ni Beth mula sa kanya, habang nakangiti naman sa akin. Siya naman ang naghuhugas sa lababo ng mga pinagkanan. Nako, nakakahiya sa inyo. Kaunti lang naman ito, ate. Maupo ka na lang po diyan. Kain ka po ng dessert. May shake na rin pala kaming ginawa kanina, mga prutas, saad naman sa akin ni Beth. Salamat. Nasaan yung mga kasama nyo? Naghatid po ng mga pagkain sa mga guard sa gate, sagot naman ni Lore. Maupo ka, ate. Ito ang silya, pinaghila niya ako ng isang silya dito sa mesa. Salamat. Kaagad din naman akong naupo, inilabas niya mula sa refrigerator ang isang babasaging pitchel na sa tingin ko ay naglalaman niya ng fruit shake na palibot ang paningin ko sa buong paligid hanggang sa mapatanaw ako sa billiard table na nasa kaliwang bahagi. Mahilig kong ganon sa larong billiard si Cloud. Tinanaw ko ang kinaroroonan nila sa labas at ngayon ay nakita ko na siyang ibinababa na sa pool ang giant duck. Si Crystal naman ay nakakapit sa suot niyang sweatpants at pinagmamasdan ang ginagawa niya. Nag-uusap din sila pero hindi namin marinig dito sa loob ang mga tinig nila. Ate, ito na ang baso. Tikman mo itong fruit shake namin. Avocado at papaya yan. Napalingon ako kay Lore na ngayon ay sinasalinan na niya ng fruit shake ang isang baso. Kaagad niya rin itong ibinaba sa harapan ko. Salamat. Matagal na ba kayo ditong nagtatrabaho? Tinikman ko ito at napakasarap nga. 2 buwan pa lang po kami dito. Lahat kami ay galing sa isang agency at sabay-sabay na pumasok dito. Hindi pa sumasapit ang kasal nila Sir Cloud at Ma'am Athena, sagot naman kaagad ni Lore, inaalagaan lang po namin itong bahay ng mabuti para maging malinis na malinis hanggang sa pagdating ni Ma'am Athena. Galit daw po kasi iyon sa dumi, bulong naman ni Beth na may kasamang pagbungisngis, nakita niyo na ba siya sa personal? Hindi pa po, Sa mga larawan lang po niya sa social media namin siya nakikita, muling sagot ni Lore, ang ganda niya, no, saad naman ni Beth na kaagad din tinanguan ni Lore. Bigla akong natahimik.
Maganda naman talaga si Athena. Pero maganda rin naman ako, Nasunog lang ang balat ko sa araw dahil sa kakatrabaho ko sa labas. Teka, bakit ko ba ikinukumpara ang sarili ko sa kanya? Liray, tinanaw ko na lang muli ang kinaroroonan ng mag-ama ko na ngayon ay nasa gitna na ng pool. Nakasakay na si Crystal sa ibabaw ng dock habang inaalalayan naman siya ng ama niya na nakatubog ang katawan sa tubig, hubad baro na siya at natanaw ko rin sa couch ang sweatpants niya. Hanggang sa dibdib niya ang lalim ng tubig pero kita ko pa rin ang mapipintog na muscle ng dibdib niya. Wait, ang ibig sabihin ay nakaboxer lang siya ngayon o nakabrief sa ilalim ng tubig? Palagi ba niyang ginagawa yan? Kung ganoon, pinagpipiestahan siya lagi ng mga kasambahay na ito. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ngayon ng inis. Kitang-kita ko ang saya ni Crystal, siguradong hindi na siya aalis sa tabi ng ama niya. Paano na kapag nakabalik na dito ang totoong reyna ng bahay na ito? Aalis at aalis din kami dito. Hindi ko siya pwedeng iwan dito nang hindi ako kasama.